Magtitimpla ng kape, nakapagtimpla ng kape, unting stretch. Dahil itong oras na to ay oras talaga ng kaantukan. Ganun talaga. Gets ko yung lahat. Dumaan din ako sa pagiging estudyante. Huwag kayo mag-alala. Ganyan talaga. Okay? So, we can continue with our lecture. Okay. So, dito na tayo sa ating RBC tests. And which is the last topic natin for this afternoon. So yung RBC indices natin, ito yung pinaka-common na nakikita natin sa mga analyzers. Okay? Ito yung pinaka-common na ginagamit natin to classify what kind of anemia does the patient have. Okay? Pwedeng microcytic, pwedeng normocytic, macrocytic, pwede rin sa chromia, nagbe-base, okay? Kung masyado bang mataas or mababa yung kanyang central valor. Okay? So let's discuss them one by one dahil meron yung kanya-kanya mga formulas. Okay, MCV natin or mean cell volume, it is the average volume of an RBC expressed in femtoliters. Okay, normal value niya is 80 to 100 femtoliters. Refresh lang natin yung hindi nakikita yung formula eh. Open ko lang guys ha. Okay, so ayan. Formula natin for our MCV is our hematocrit divided by our RBC count times 10. Okay, next is our MCH or mean cell hemoglobin. It is the average weight of hemoglobin sa bawat isang RBC. It is expressed in our picograms or PG. Normal value is 26 to 34 picograms. Ang formula niya is hemoglobin divided by our RBC count times 10. And then MCHC natin, average concentration of hemoglobin in each individual RBC expressed in grams per deciliter over our hematocrit. Yan, hemoglobin over hematocrit times 100. Normal value natin is 32 to 36 picograms. So, paano ba kabisaduhin yung mga formulas na to? Okay? So, you can remember these rules. Number one, RBC count is always a denominator, except in MCHC, where hematocrit is the denominator. Paano nyo matatandaan na si hematocrit yung ginagamit na denominator kay MCHC? Okay? So, tinitrace ko tong HC. Okay? Hematocrit. Isip ko hematocrit to. Kahit hemoglobin concentration to, naisip ko may kadukto ng MHCT. So, I would remember na si hematocrit yung ginagamit na denominator for our MCHC. Next, hemoglobin, involved lang siya sa formula kapag binanggit siya sa pangalan ng hinahanap mo. For example, MCH tsaka MCHC. Ano ba ibig sabihin ng MCH? Mean cell hemoglobin. Ano ba ibig sabihin ng MCHC? Mean cell hemoglobin concentration. So kung hindi MCHC or hindi MCHC yung hinahanap mo, wala kang hemoglobin dapat sa formula. Okay? Iisa lang naman yun. Sino ba yung isa pa? Si MCV. So, walang hemoglobin na ginagamit kay MCV. Ang gagamitin mo lang doon, sino yung naiwang dalawa? Si hematocrit, tsaka si RBC count. Okay? Next, MCHC, madaling tandaan na siya yung minumultiply sa 100 kasi nga concentration siya, di ba? Mean cell hemoglobin concentration. The rest, minumultiply lang sa 10. So, let's start to practice looking for the formula. So, sabi dito, si hemoglobin daw
lagi siyang numerator at involved lang siya kapag may H doon sa pangalan. Sino-sino ba yung may H? MCH, tsaka MCHC. Okay? So, hemoglobin over blank, tsaka hemoglobin over blank. Okay? Ano pa? Sabi, si RBC count daw, lagi siyang nasa denominator. Except kay MCHC. Okay? Paano nga matatandaan? Yung HC. So, HCT to or hematocrit. Masyadong maliit yung ano, hematocrit. Okay? So, sino pa yung may isang denominator na RBC count? May naiwan pa tayo sa MCV. So, nandun na siya. RBC count. Okay? Dahil hindi ka naman pwedeng gumamit ng hemoglobin dito sa MCV dahil wala namang H dyan sa MCV na yan, ang naiwan mo na lang si hematocrit. Okay? And then, kaisa-isa lang yung minumultiply sa 100. Si MCHC lang. Okay? Kasi nga, concentration, di ba? The rest, times 10, times 10. Okay? So, konting practice lang, magagawa nyo rin to na isulat sa likod ng papel. Okay? Kasi, guys, sa board exam, ano lang yan talaga. Diskarte lang yan. You have 2 hours to answer that board exam. uh, May mga tao during exam na parang within 30 to 45 minutes lang kaya na nilang tapusin. Kasi minsan naman straightforward yung tanong. Madalas sa board exam, straightforward yung tanong. Pag nakita mo na yung keyword, nakita mo na yung choice, yun na yun, shade na agad. Diba? Sa totoo lang, it can take you less than 1 hour to finish that. Kaya ang ginawa ko nung nag-board exam ako, para ma-maximize ko yung time, yung first 30 minutes, lahat ng mga kinabisado kong formula na alala kong mga mnemonics, sinulat ko muna sa likod ng papel. Because you can write on the test paper. Okay? Hindi ko muna tinitignan yung tanong. Kasi, di ko alam kung naniniwala kayo doon na na-experience nyo na siya. Once nakita nyo na yung tanong, or makakita ka ng tanong, may mental block ka na. Parang nabura na lahat ng inaral mo. Okay? So, kaya ang ginawa ko, pagkatanggap ko ng test paper, hindi ko muna binasa yung question, binaliktad ko, sinulat ko lahat ng mga naaalala ko pang formula and mnemonic sa likod ng sa likod ng test paper within 30 minutes to 45 minutes. Pag wala na akong mapiga sa utak ko, saka ako natitingnan yung mga tanong. 'Di ba? Parang swertihan na lang kung may lumabas dun sa mga question na sinulat ko sa likod. Okay? So, parang kodigo siya pero legal. Hindi ka nadaya. Okay? Nag-base ka sa memory mo. So, I hope you do practice this, itong mga formulas na to, and gawin nyo siya dun sa likod ng paper. Okay? Ma-practice nyo siya pwedeng sa pre-boards nyo or sa mismong board exam nyo. Guys. Okay? Hematocrit natin, na-discuss na rin natin kanina, it is the volume of packed RBCs that occupies a given volume of whole blood. Okay? So, portion, portion lang siya nung mismong total. Okay? For example, ito yung tube. Ayan, portion lang siya ng total. Kaya siya tinawag na packed cell volume. Okay? Pwedeng percentage or pwede ring liter per liter. Ito mga normal values, but itong mga normal values ito guys, that actually varies based on the machine that you're using sa heme analyzer nyo. Depende pa rin yan sa lab. Okay? Important notes natin sa ating microhematocrit method, specific for microhematocrit, kailangan yung pagsisil mo ng clay ay nandun banda sa color drain. Okay? Diba ito yung microhematocrit tube.
So, parang may ring na maliit dito sa ano, may ring na ganyan. Diyan ka maglalagay ng clay. Okay. Kapag kulay ganito ayan, kulay blue yung clay, kulay blue yung ring. Ano ibig sabihin nun? May heparin o wala? Okay, chat nyo guys. May heparin o wala? Kapag kulay blue, yung ring sa capillary tube. Heparinized or not? Kulay blue yung ring doon sa microhematocrit. Wala. Kapag merong heparin, anong kulay nung ring? Red. Okay? Very good. So, yung plug natin, yung clay plug natin, it must be at least 4 millimeters long. And this is a board exam recall question. You must centrifuge it at 10,000 gravitational force for 5 minutes. Ayan. Tapos, kapag daw inulit mo yung microhematocrit mo, it should agree within 1%. So, for example, si Medtech 1, nag-perform siya ng manual microhematocrit at nakakuha siya ng, for example, sabihin nating 45. Dapat si Medtech 2, pag niran niya ulit yung same sample for microhematocrit, minus or plus 1 lang. So kung 42 yung nakuha niya, dapat 43 or 41 lang yung magiging result. Okay? Kaya nga, kasi nga, hematocrit is the most reproducible hematologic test. Kaya ganyan lang kaliit yung margin of error niya. Kasi sobrang dali lang gawin ng microhematocrit. Hindi ka dapat lalagpas sa plus or minus 2 beyond that. Okay? Dapat same na same yung magiging repeat test mo pag hematocrit yung ginagawa mo. Kasi madali lang naman siyang gawin. Unlike other na cell count, dapat 10%, 20% margin of error. Ganun. Okay? Other important notes. Ito tinatanong din before sa board exam. I believe nito mga recent year, hindi pa naman, pero malay nyo lang naman, matanong na sa inyo, yung mga dimensions ng ating microhematocrit tube. It is approximately 75 millimeters long. Yung inner bore niya, yung butas niya, it is 1.2 millimeters. Okay? It can hold 0.05 ml or 50 UL of blood. Ayan. And yung plug niya dapat 4 to 6 millimeters long. Okay. Other important notes. Kapag skin puncture pinanggalingan mo ng pagkuha ng dugo, please wipe off the first drop of blood. Okay? Para hindi mag-cause ng clotting due to tissue factor. Tsaka, yung interstitial fluid mo na nanggagaling sa tissues, it can cause a falsely decreased hematocrit value. Okay? Next. Ito, pwedeng tanongin ulit to, medyo sikat to sa board exam. Yung trap plasma. Okay, ano ba yung trap plasma? Kapag daw nag-microhematocrit ka at yung pasyente mo ay may sickle cell anemia, yung manual result niya, 1 to 3% higher than the automated. Bakit kaya? So, I don't know if may blank tayo dito, pero I'll try to, sige dito na lang. For example, this is the microhematocrit tube na naka-zoom in na lang. Okay. Normally, in a patient na wala namang sakit, ayan, ganyan yung kanyang red cells. As in, packed na packed sila. Wala naman kasi silang mga abnormalities. Okay? And then, nasa ibabaw yung plasma. Pero, sa isang pasyente na may sickle cell anemia, di ba yung RBCs nila crystallized, tapos nagsisickle shape? So, ganyan, ganyan, ganyan.
Kumbaga, hindi sila sobrang dikit-dikit. At dahil meron silang mga gap in between, may mga naiiwang plasma dyan. Okay? May mga naiiwang plasma sa pagitan ng mga RBCs mo. Dahil dun, mas lumalaki mas nagmumukhang malaki yung portion ng RBCs compared to those that are normal. Pero, kapag niran mo to sa automated machine, normal yung value. Okay? Yung totoo niyang value, yung lalabas. Kapag manual yung ginamit mo, 1 to 3% higher. Kasi nga may natrap na plasma sa pagitan ng mga RBCs, sa pagitan ng mga sickle cells. Okay? Gets ba? Okay lang? Okay lang yung explanation? Sige. Next. Increase anticoagulant or kapag na-short draw ka, yan. Kasi mayroon lang tayong specific na ratio, di ba, ng ating blood to anticoagulant. Paano kapag short draw? Mas maraming anticoagulant. Ano bang ginagawa ng anticoagulant natin? Yung EDTA natin, it can cause RBC shrinkage. Okay? Kapag nag-shrink yan, mababa yung hematocrit mo. Yung RBC portion mo. Kaya falsely decreased siya. Kaya importante na sinusunod natin yung linya nandun sa EDTA tube natin. Okay? Next. Hemoglobin natin. Ang ating reference test for measuring our hemoglobin is our CyanMet hemoglobin. And please remember, ginagamit natin dito ay spectrophotometer. Kasi nire-read natin yung hemoglobin in using a specific wavelength. Diba? Kaya nga, nakwento ko nung nakaraang linggo, yung DOH, nung nag-inspect sila sa laboratory, that nandun na sila sa HEMA section, hinahanapan nila kami ng spectrophotometer. Kasi nga, yun yung ginagamit for manual testing of hemoglobin. Okay? Please note that the cyan-met hemoglobin reagent is photosensitive. Wait lang, di ko alam kung lumagpas yata tayo. Sige, anyway. Okay. And yung full conversion ng ating normal hemoglobin to cyan-met hemoglobin is 10 minutes. Meron tayong mga readily available na handheld or POCT, point of care testing systems for the measurement of hemoglobin, yung HemoQ. Makakapag-read ka in 570 and 880 nanometers. Okay? Yung sodium lauryl sulfate natin, this is an alternative reagent that is used na hindi nag-degenerate ng toxic waste. Okay, I believe talagang may na-delete na slide for hemoglobin. Sige. Sa cyanide hemoglobin kasi, ang pangalan ng reagent natin ay Drabkins. Drabkins reagent. Okay. Kay Drabkins reagent, meron tayong number 1 detergent. Then meron tayong potassium ferricyanide. And meron din tayong potassium cyanide. Okay? So dun pa lang, bakit siya toxic dun sa cyanide? Okay? Kaya siya pinalitan ng sodium lauryl sulfate. Ano bang ginagawa ng mga reagents kay Drabkins? Okay? Si detergents, siya yung naglalyse or sumisira muna ng RBCs para lumabas yung hemoglobin. Okay? And then, si potassium cyanide at si potassium ferricyanide, sila yung nagko-convert kay hemoglobin into methemoglobin. And then from methemoglobin to cyan-met hemoglobin.
And then si cyanmethemoglobin, siya yung minimeasure natin. Okay, si cyanmethemoglobin, siya yung mismong minimeasure ng spectrophotometer. At what wavelength? Yun nga, in chat. At what wavelength? Anong wavelength natin binabasa si cyanmethemoglobin? 540 nanometers. Okay? Na-discuss natin last week, meron pang isa na this hemoglobin na nababasa using 540 nanometers, si carboxyhemoglobin. Pero si carboxyhemoglobin, gaano siya katagal bago siya ma-convert into cyanmethemoglobin? Do you remember? Gaano katagal bago ma-convert si carboxy into cyanmet? 1 hour. Okay? 1 hour. Tapos yung natitirang mga dishemoglobins natin, si salt hemoglobin, tsaka sino pa? Yung isa. Sino pa yung isa natin? Si methemoglobin, you read them at 630 nanometers. Okay? So, pasensya na sa ano. Hindi ko alam ba't nabura yung slide kanina. But there's supposed to be ano, a slide dun sa ano. Okay. So, sa method natin na ito, meron tayong mga interferences. Okay? O mga nakakagulo sa ating pagtetest ng cyanide hemoglobin. Unang-una, kapag mataas ang WBC at ang platelet count. Nandiyan na sa handout ninyo kung anong specific amount ng WBC and platelet. Okay? So, ano yung principle niya? Ano yung rationalization? Dahil mataas ng WBC at platelet na to, yung sample natin, nagiging turbid. Ano ba ginagamit natin to measure our hemoglobin? Di ba, spectrophotometer? So, kapag may turbidity, falsely high. So, anong ginagawa? Centrifuge the sample para magsibabaan tong mga WBC at platelets na to, and then you measure the supernatant again for the value of cyanmethemoglobin. Okay? Next, lipemia. Same lang din ng principle. Nagkakos siya ng turbidity. Kasi nga, spectrophotometer yung ginagamit natin. Okay? So, ano yung remedy? You use or you add 0.01 ml of patient plasma to 5 ml of reagent, and then gagamitin mo to as blank. Okay? Sabi sa Rodax, reagent blank daw. But I beg to disagree. I beg to disagree. Pati yung ibang mga lecturers. Kasi nga, patient plasma to eh. So that should be patient blank, not reagent blank. Okay? Baka na-typo lang siya. Inaantok lang si Rodax ng sulat na yun. Okay? Patient blank yan. Next, hemoglobin S and hemoglobin C. Bakit kasama sila dito? Kasi itong mga to, since they are resistant to lysis, meaning kahit gumamit ka ng detergent, yung RBCs mo hindi nasisira, they cause a turbid sample. Okay? So, anong ginagawa sa kanya? Make 1:2 dilution of 1 part specimen and 1 part water, and then yung magiging result mo, multiply mo by 2 based on the standard curve of the test. Lastly, kapag may abnormal globulins, nagpe-precipitate sila sa reagent. Siyempre, magkakos din yan ng turbidity. What do you do to prevent it? You add 0.1 gram of potassium chromate. I think this is chromate, yeah, to the cyanide hemoglobin reagent to prevent the abnormal globulins to precipitate. Okay? So, ayan. Sikat na sikat. Rule of 3. Okay? Ano yung sabihin ng rule of 3 na to? Tandaan nyo, itong rule of 3 na to, pag nagtrabaho na kayo, gamit nyo to. Okay? To check for your results. Ginagamit lang to kapag normocytic and normochromic yung sample mo. Okay? Titignan mo muna yung MCV, kung normal ba, kung
80 to 100, titignan mo rin muna kung normochromic, kung 32 to 36, okay, grams per deciliter ng kanyang MCHC. Then, dun ka lang pwedeng makapag rule of 3. Ano ba yung rule of 3? Kapag daw yung RBC count mo, multiply mo sa 3, okay, makukuha mo yung value ng hemoglobin plus minus 3. Kapag daw ang hemoglobin, multiply mo sa 3, makukuha mo ang value ng hematocrit plus minus 3. So, for example, my RBC count is 4.0 times 10 to the 12th power. What is my hemoglobin? Yung range, sige, try nyo guys. Yung range, dapat yung range. If my RBC count is 4.0, what is my hemoglobin? Or what should be my hemoglobin? Try to answer. Diba? 4 times 3, 12. Sabi minus 3, 9. Plus 3, 15. So, my hemoglobin should be within 9 to 15. Okay? So, kapag pasok sa mga values na yan, you can be confident to release the result. Okay? Na hindi walang problema sa processing mo. Okay? But only if your MCV and MCHC is normal. Okay? Ngayon naman, for example, I have 13 G per DL na hemoglobin. Ano yung hematocrit ko? 39 minus 3 plus 3. So, 36 to 42. Yan yung releasable result ng hematocrit. Okay? Minsan kasi mga medtech nagtataka, parang masyadong mataas to, parang masyadong mababa to. Ganyan. You check for the rule of 3. As long as your MCV and MCHC is normal. Okay? Both ways naman, pwede rin siyang i-check. Kunwari, hematocrit. Gusto mong i-check yung rule of 3 ng hemoglobin. I-divide mo naman sa 3. Okay? Plus plus minus 3 din. Pwede kasing backwards eh. Di-divide mo lang. So, RBC count, hemoglobin, to hematocrit. Next, hemoglobin electrophoresis naman tayo. Itong hemoglobin electrophoresis, we use it to diagnose our hemoglobinopathies. Okay? Based siya sa migration ng ating mga hemoglobin. Kung anong specific gel yung ginamit for our electrophoresis. Okay? Based siya sa electrophoretic charges and absorption to the compound or the gel. Okay? So kapag nag-electrophoresis tayo, ano yung tamang path ng ating mga proteins? From cathode to anode or from anode to cathode? Sige guys, tayo nyo i-chat. Walang okay lang magkamali dito. Walang score yung mga chat nyo sa ano. Cathode to anode or anode to cathode? Don't worry, okay lang yan. Sige, try. Ano ba yung positively charged sa kanila? Si cathode or si anode? Yun na lang muna. Sige, ano yung positively charged? Si cathode or si anode? Sino yung positive na pole? Di ba baliktad siya? Anode. Okay? So, okay, right. Sulat natin. Kapag nag-electrophoresis tayo, guys,
yung direction natin is from the negative pole to the positive pole. Okay? Or from the cathode to the anode. Okay? Bakit? Kasi yung mga proteins natin, they are negatively charged. Okay? So, opposites attract, di ba? So, they will go to the positively charged, which is the anode. Okay? So, for example, ito yung origin, point of origin, yung magiging migration niya is pa ganito. Okay? Then, maghiwa-hiwalay yan, makakita ka ng bands, depending sa weight na yung protein. And in this case, in this context, we're talking about hemoglobin. And hemoglobin is a protein, right? Okay. So we have two types of hemoglobin electrophoresis. We have alkaline pH and acid pH. Sa alkaline pH natin, ang ginagamit natin sa kanya is cellulose acetate. Sa acid pH na gamit natin ay citrate agar. Okay. Saan ba natin mainly ginagamit yung hemoglobin electrophoresis natin? This is to diagnose our qualitative globin problems or our hemoglobinopathies such as hemoglobin C, hemoglobin S, D, G, E. Ito pa. Okay? So, ito yung photo na binigay galing kay Rodax. Ayan yung sample ng ating electrophoresis. Ito yung alkaline. Ito yung acid. Okay. So, for example, in a normal patient, magkakaroon ka lang ng migration sa hemoglobin A. Alam mo yung hemoglobin A, alpha and beta lang. 'Di ba? Normal lang siya na hemoglobin. Okay? But if your patient has sickle cell disease, ito yung magkakaroon siya ng mutation sa part na to. Okay? Kasi nandito si S. Okay? Ganun lang yung ano niya, essence niya. And kaya meron tayong citrate agar para yung mga kasabay ni S, mahiwalay natin. Okay? Kasi dito, pagdating ni citrate agar, sa hemoglobin S, wala na siyang kasama. Okay? So once na nagkaroon ka ng band dito, sure ka na final na. Hemoglobin S talaga yon. Kasi kapag dito sa alkaline, tignan nyo, pwedeng hemoglobin D, pwede ring hemoglobin G. Meron kang tatlong possible answers kung ano ba yung sakit ni patient. Pero, yung same sample nung niran mo sa citrate agar electrophoresis, dito na lang yung band sa part na to, wala nang kasama si S dito, confirm mo na. Hemoglobin S yung meron si patient or meron siyang sickle cell anemia. Kaya dalawa yung kind ng ginagawa natin na electrophoresis. Okay? Kasi may mga kasabay-kasabay sila. Hindi mo siya pwedeng ma-conclude na yun agad yung sakit niya or yun lang yung sakit niya. Okay. So, paano ko tinandaan kung sino yung kasabay ng mga hemoglobin? So, dito muna tayo sa alkaline. Or ano nga yung ginagamit dito? Cellulose acetate. So, tinatandaan ko dito ay accelerated, fast, slow, tsaka roll. Pero bakit ko siya sinulat ng pabaliktad? Kasi pag sinabi mo pinakamabilis, siya yung pinaka malapit sa anode. Okay? Siya yung pinakamabilis na nag-travel kasi ito yung point of origin eh. Okay? So dito sila nag-start sa cathode. Pag ganun. Kaya ako sinabing accelerated, siya yung pinaka nauna. Isipin mo racing to. Okay? Siya yung pinaka nauna. Next, second lang siya kaya fast lang siya. Okay? Next, slow. Ito pinakamabagal kaya roll or gapang. Okay?
slow, fast, and accelerated. Ngayon, di ba may mga kasabay pa to? Paano ko naman ngayon tinandaan kung sino yung mga kasabayan nila? Okay, so, ito may kwento to. So, sorry guys ha. Ganito talaga ginawa ko ng board exam. Sabi niyo, hindi ako matalino eh. Masipag lang talaga ako ba ng diskarte. So, inisip ko na yung alkaline electrophoresis ay isang racing. So, inuna ko muna sinulat yung mga participants, si accelerated, fast, slow, crawl. Ngayon, sa racing event na to, meron daw dalawang CEO. There are two CEOs. So, yan, tandaan nyo, A2 CEO. Trace nyo, nasan si C? Ito siya. So, sulat nyo na yung A2 sa ibabaw. There are A, A2 CEO. O, nakuha mo na kung sino yung mga kasabay ni C. Si A2, si E, tsaka si O. Tapos, yung isa sa mga CEO na yon, ang company niya, isa sa mga sikat na brand ng tsinelas sa Pilipinas. Hindi ko alam kung Pilipinas lang ba to, ano. Pero feeling ko, oo. Itong SDG or Sandugo. Okay? Sandugo. Alam niyo ba yung tsinelas na yan? Nakasuot na ba kayo sa Sandugo? Meron Sandugo? May Sandugo pa ba ngayon? Pero yan, isipin mo muna na ang electrophoresis, alkaline electrophoresis ay isang racing. Sinong pinaka nauuna? Si accelerated, malamang. Then fast, and then slow, and then crawl. And then sa event na to, there are two A2 CEOs. Okay? Yung isa sa mga CEO na yon, siya yung CEO ng SDG or Sandugo. So ito, alam mo na kung sino yung mga kasabayan. Next naman, dun tayo sa acid electrophoresis or sa citrate agar. Dito, tinatandaan ko lang yung word na acid. Ito, ano to? Uh, buzzword to sa micro. Acid fast. Pero imbis na fast, fast. Okay? Okay, so ganun din dito. Positive side, negative side. Tapos dito, imbis na babalik rin mo, sulat mo na lang talaga. Fast. Okay? And then, itong fast na to, iniisip ko na lang kung sino bang mabilis tumakbo. Fast ang, ito A. Tutuktong ko na lang dito ang doggy ko. ADOGE. Yan lang naman yung magkasabay dyan. Si F walang kasabay, si S walang kasabay, si C walang kasabay. Ito lang, ADOGE. Okay? Sa citrate or sa acid electrophoresis. Okay? Acid fast. Sulat mo na yung fast dyan. Sino yung mabilis? Ang doggy ko. ADOGE. Okay? Are we good? Picturean nyo na lang. If ever na confuse kayo with this way of memorizing the um, electrophoresis, you can chat me. Okay? Pwedeng sa TikTok or sa Messenger. Okay? So if ever lang may confusion with regarding this. Okay? Okay na ba? Can you hit that like kung okay na tayo dito sa part na to? Okay. Sige. Ay mamaya pala, pagkakaalam ko meron kayong ano, after the lecture meron kayong icebreaker. Yan. And may magiging prize sa inyo sa Surgeon. Pero mamaya na i-explain kung paano yung magiging mechanism na. Okay?
Next, iron testing natin. Somehow we have tackled about iron metabolism last Saturday. But sige, ulitin natin siya. Ayan. So sa iron testing natin, we have four common. Serum iron, which is our transport iron. And then serum ferritin, which is our storage iron. TIBC natin, total amount of transferrin available or yung binding sites na available for our iron sa transferrin. So ito, tandaan nyo, baka lang din tanungin, TIBC needs fasting. Okay? Hindi lang sa CC may fasting. Okay? Kapag nagpa-test ng TIBC si patient, kailangan niya mag-fasting for 12 hours. Okay? Tandaan niya na, unique to na pwedeng tanungin sa board exam. Okay? Ano daw yung iron testing na nangangailangan ng fasting, TIBC, or maaaring tanungin ilang oras kailangan ng fasting for TIBC? 12 hours. And then our transferrin. Okay. Ayan. Ito, isa sa mga pinaka-common na tinatanong at kailangan na by now, by heart, talagang kabisado nyo na to. Paano i-differentiate si iron deficiency anemia at si anemia of chronic inflammation? As you noticed here, pareha silang may mababang serum iron. Okay? Kasi nga anemia, di ba? Pero, nag-iiba sila kay ferritin. Si ferritin, simulat sa pool, kahit anong stage yan, mapa stage 1, stage 2, or stage 3, mababa na talaga si ferritin. Okay? Pero kay anemia of chronic inflammation, mataas siya. Kasi, kaya lang naman mababa yung iron sa serum ni patient na may anemia of chronic inflammation is because of the inflammation itself or the infection. Kasi nga, ang ginagawa ng katawan mo para hindi ka maagawan ng mga bakterya sa iron, tinago niya sa ferritin. Okay? Sa storage iron. Ano yung mga storage sites natin? Macrophage, liver cells, and our enterocytes. Okay? So, sino yung gumawa nun? Si hepcidin. Okay? Na-discuss natin last time yan, si hepcidin. And so, yung TIBC natin, kay IDA lang siya mataas. Kay decrease siya kay ACI kasi uh, wala siyang capacity to bind iron kasi full siya. Eh, sa serum lang naman, mababa yung iron. Okay. Next natin, isa sa mga pinakasikat, ESR or erythrocyte sedimentation rate. This is used to detect and monitor inflammatory diseases. Okay? So, kasama nito madalas tinetest si CRP. Ayan. Kasi for inflammation din yan or possible infection. Okay? So, ginagawa dito, it measures the distance in millimeter that our RBCs will travel or fall within 1 hour. Okay? Sino dito nakapag ESR na sa internship? Pinag-perform ba kay ESR? Kahit like lang sa Zoom. Nakapag-ESR? ESR pa ba kayo? Ayun. Alam ko iba-iba eh. May mga yung sinasaksak na lang sa EDTA tube, tapos kusa siyang aangat. Meron din namang ESR na ikaw mismo magpapipette from the EDTA tube, tapos ilalagay mo doon sa ESR tube na malaki. Tapos dahan-dahan mong iaangat. So, iba-iba ng mga yan. Iba-iba ng ginagamit na equipment. Pero basically, pare-pare sila ng principle na travel distance ng RBCs within 1 hour. Okay? And we have two um, famous methods. First is our modified Westergren and our Winthrop. So, isa-isay natin sila. Modified Westergren ESR natin is the most common and it is recommended by our CLSI and ICSH. Dito, ang ginagamit natin is 200 mm column. And ang anticoagulant natin ay EDTA.
Kay Wintrobe, 100 millimeter. Okay? So, paano ko tinatandaan na Wintrobe is 100? Parang inisip ko na lang, panalo ka kapag ang grade mo 100. Yan. Win 100. Okay? Anticoagulant ang ginagamit sa kanya, EDTA, pero dati, oxalate. Okay? Ito yung dating ginagamit na, ano natin, na anticoagulant. I think this is yung black top. Pero ngayon din na ginagamit yan. Most of the time. Okay, important notes natin for our ESR. Dapat ma-analyze yung blood natin for ESR within 4 hours of collection. Okay? Dapat within 4 hours kung naka-room temp. Okay? Or 20 degrees centigrade, 24 or 22, 24. Pero kung madedelay ka ng testing, kaya naman yan na hanggang 24 hours. Basta naka-ref. Okay? Pero kung mag-ref ka ng specimen, bago mo siya i-testing, i-rewarm mo muna for 15 minutes. Saan mo siya i-rewarm? Room temp lang. Okay? Huwag mo siya ilalagay sa body temp. Okay? Rewarm mo in room temp for 15 minutes bago ka mag-test. Okay? Kasi makaka-affect yan sa iyong result if hindi mo ni rewarm. Okay? Magiging falsely decreased ang iyong ESR. If I'm not mistaken, mamaya may kita natin yan sa table. Okay. Sedimentation stages natin, where we have 3. First is the lag phase. It is the first 10 minutes ng ating ESR. And then we have the decantation phase, which is the middle 40 minutes. And the final settling phase is the last 10 minutes of our ESR. Ayan. So itong table na to, mas updated siya nang galing siya sa 7th edition ni Rodak. Okay? So ito, hinighlight ko na, sinulatan ko na dito para matandaan nyo yung mga important dito kay ESR. Ano yung mga nagkakos ng increase or decrease. Pagdating sa mga inflammatory diseases, isipin nyo na lang, basta may inflammation, matik na, mataas ESR. Okay? Walang laman dito. Okay? May itis, malignancy, rheumatica, arthritis, basta lahat ng mga, pagsama-sama mo na lahat ng mga itis, increase ESR. Kasi nga, para dun yung ginagawa yung ESR natin, di ba? For our inflammations. Okay. Next, blood proteins and lipids. Let's start with the proteins. Sa mga proteins natin, if you can notice here, as long as there is an increased protein, like here, hyperfibrin, increased IgM, increased alpha-2 macroglobulin, increased IgG. All of these are proteins. Fibrin, IgM is the antibodies are proteins, right? Globulin, macroglobulin, this is a protein. Also IgG, antibodies are proteins again. As long as they are increased, your ESR will be increased. Kasi they contribute to the settling or to the agglutination of your RBCs. Okay? So, pag mababa sila or absent, gaya nito, fibrinogenemia or absence of fibrin, abnormal fibrinogen or dysfibrinogenemia, hypofibrinogenemia, eh di mababa. Okay? Mababa ang iyong ESR. Kasi si fibrin, kapag nakapag-form ng fibrin ang iyong secondary hemostasis, ang isa sa mga ginagawa niya, pinadidikit-dikit niya yung mga cells mo. Hindi lang si platelets, pati si RBCs. Okay? Dinidikit niya sa isa't isa. Pag nagdikit-dikit yan, mas magsisettle sila pababa ng mabilis. Kung kulang ang fibrinogen mo or fibrin mo, edi may decrease din yung ESR mo. Okay? Pagdating naman sa lipids natin, dito medyo may isang kailangan maging careful tayo. If you can notice here, kapag increased ang most lipids natin like our fatty acids,
lecithin, and bile salts, decrease ang ESR. So technically, almost all of the lipids, basta increased, nakakakos sila ng mababang ESR. Except lang sa cholesterol. Di ba cholesterol is also a lipid? Pero kapag meron ka daw hypercholesterolemia, imbis na mababa ang ESR mo, mataas. Okay? So yun, that's the exemption. All lipids except cholesterol, when they are increased, they cause decreased ESR. Okay? Next, walang drug na binigay si Rodak na nagkakos ng increased ESR. Most of them nagkakos ng decrease. Okay? So just familiarize yourself with this. Valproic acid, thiacin-carbazone, sodium salicylate, phenylbutazone, the molecular weight, dextran. No need to really yung purong-purong memorization. Most of the time naman pag tinanong to, choices tapos all of the above. Tapos all of the above na yung answer. I think magiging rare naman yung case na wala dito sa listahan na to yung magiging choices. Pero at least, diba? Lilima lang naman yan. You just familiarize yourself with it. Okay? Okay. Next, clinical conditions natin. Ito yung mga special considerations natin. Ang mga babae, mas mataas ang ESR nila compared sa mga lalaki. Okay? Siguro ang magiging explanation dito is mas mababa ang RBC count. Tama naman, di ba? Mas mababa ang RBC count ng mga babae. Di ba? Even hemoglobin, mas mababa ang reference stage, di ba? So, technically, mas mabilis silang mag-settle. Kasi mas maraming RBC yung mga lalaki. Okay? It takes a lot. Hindi naman sobrang madami. Pero it takes a greater amount of time for the RBCs of men to settle down compared to women. Okay? So, pregnancy, common sense na kasi nga, di ba? Female sex. And then, advanced age. So, the more na tumatanda, syempre, mas tumataas yung risk for inflammatory diseases. And then, extreme obesity and renal failure. But if you will memorize this part sa clinical conditions, I suggest ito na lang kabisaduhin nyo. Okay? Dalawang C. Cachexia and congestive heart failure, they decrease the ESR. Okay? Next, specimen handling and technique. Ito, kotang-kota to sa board exam. Lagi tinatanong to. Okay? Tandaan nyo, any disturbance sa ating ESR tube, such as being tilted, matabingi mo yung tube, or ma-disturb mo due to vibration, nag-run ka ng ESR sa tabi ng centrifuge. 'Di ba? Magkakos yun ng increased ESR. Okay? Paano naman when it comes to the anticoagulant? Kapag gumamit ka ng heparin or oxalate, magiging mataas or increased ang ESR mo kasi these two anticoagulants, they cause your RBCs to shrink. Okay? Siyempre, the more na mas maliit sila, mas bumababa sila ng mas mabilis. Okay? On the other hand, kapag increase ang anticoagulant to blood ratio mo or nag-short draw ka, it will cause spherocytosis. And kapag nag-spherocytosis ang mga RBCs, it becomes difficult for them to form RULU. Okay? RULU. Or RBC agglutination. Okay? Kapag spherocytic yung mga RBCs. Dahil sila perform ng ganyan, ang tagal nila bago mag-settle pababa. Okay? Sa temperature naman tayo. The hotter, the higher the ESR. The colder, the lower the ESR. Okay? Nilagay lang dito high room temp. Pero ganun din naman yun, high temp. Tapos, refrigerated specimen, hindi mo nabalik sa room temp. Malamang kung hindi mo nabalik sa mas mainit, edi malamig yan. Kaya, decrease ang ESR. Ganun din, low room temp, malamig pa rin yan, low ESR.
Are we good with the specimen handling and technique? Ano sila nakaka-affect sa ESR? Thumbs up, thumbs up. Are we good? Are we good? Okay. Okay. Next is our osmotic fragility test. This test involves adding whole blood to a series of saline solutions with increasing concentrations, starting from pure water and gradually increasing to 0.85 saline. So basically, from pure water na dilute, paalat siya ng paalat. Okay? Mas nagiging concentrated siya or hypertonic. Okay? Kasi nga saline yung ginamit, di ba? Then, yung mga spherocytes natin, dahil simula pa lang, wala na silang central pallor. Siksik na sila ng hemoglobin sa loob. Kapag nilagay mo yan sa isang place na concentrated ang saline, papasok at papasok yung tubig lalo. Okay? Ending, puputok yung spherocyte. Kaya nga, osmotic fragility. Tinitingnan mo kung sino-sino mga cells yung fragile, sino yung unang masisira kapag nilagay mo sila sa increasing grades ng hypertonic solution. Okay? Kaya itong osmotic fragility test na to, ito yung preferred natin na screening test for hereditary spherocytosis. Okay? So sabi, spherocytes, which are abnormally shaped red blood cells, rupture first in lower saline concentrations due to their reduced ability to withstand osmotic stress. So simula pa lang, hindi pa nakakarating sa dulong concentration, sira na agad yung mga spherocytes. Okay? Doon mo masasabi na, baka may hereditary spherocytosis si patient. Sample natin dito is heparinized blood. Okay? Ano nga kulay ng heparin? Green. Okay? Okay. Specimen stability natin, kung sa ESR, stable ang ating sample within, ano katagal? 4 hours, di ba? Kapag room temp. Dito sa OFT, 2 hours lang. Kung sa ESR, pag na-ref mo, umaabot ng 24 hours dito, 6 hours lang. Okay? Tandaan yan na. Importante din to sa board exam yung mga oras-oras na yan. Kasi ito naman yung mismong trabaho natin eh. Ito naman yung ginagawa natin sa laboratory. So, you can expect that the question can be distributed more of this way, the technical laboratories. Okay? So, ayan. Pwede yung picture na to. Ginawa ko din to, no? Before ako mag-board. Pwede yung paskel kung saan. Kayo na bahala. Okay. So, ayan. Yung iba dito galing kay Rodak, Strasinger. Sabi dito, ayan, reticulocyte count. Kapag mag-reticulocyte count ka daw, kaya siya ng 6 hours. Basta kung naka-room temp. Pero kung i-ref mo siya, and pinakamatagal, pwede siyang i-test within 3 days. CBC, 6 hours room temp, 24 hours kapag naka-ref. ESR, ayan, 12 hours ang nagsabi niyan si Strasinger. 24 hours si Rodak. Okay? Ano pa ba? Ayan. Referral blood smear. Sabi ni Rodak, dapat magawa within 3 to 4 hours. Sabi ni Turgeon pala yun, hindi pala Stassinger. Yung mga binanggit ko kanina. Sabi ni Turgeon, 1 hour. Okay? And the rest, sige, kayo na bahala dyan. Okay. Disease-specific tests natin for hemoglobinopathies. Okay, number 1, sodium metabisulfite. Okay. So, ano yung principle nito? Whole blood is mixed with sodium metabisulfite, which is our reducing agent. Ginagawa niya, dinide-oxygenate niya si hemoglobin. Inaalis niya yung oxygen na hawak-hawak ni hemoglobin. Ano ba nangyayari?
kapag nade-deoxygenate si hemoglobin. If the patient has hemoglobin S, once it is deoxygenated, mag-form siya ng sickle shape. So from biconcave, once na deox, magiging sickle shape siya. Okay? Kahit ma-reoxygenate yan, ganyan pa rin itsura niya. Okay? Ngayon, after mong gawin yun, after mong i-add si sodium metabisulfite, gagamit ka ngayon ng microscope. So baka tanungin sa inyo sino sa sodium metabisulfite at sodium dithionate ang gumagamit ng microscope? Si sodium metabisulfite. Bakit kailangan mo ng microscope? Hahanapin mo yung presence of sickle cells or hollow leaf form of RBCs. Parehas lang naman yan, hemoglobin S. Okay? Kapag negative, syempre normal looking lang yung mga RBCs mo or slightly crenated. Okay? Kaso, ang disadvantage ng test na to, hindi mo ma-differentiate yung mga taong may sickle cell trait sa sickle cell anemia. Okay? Kasi sa trait, maaaring hindi ka makapag-induce ng formation ng sickle shape. Okay? Hindi mo ma-differentiate yung dalawang yan. Kailangan mo pa ng molecular testing, if ever. Okay? Next, sodium dithionite. Meron tayong dalawang reagent na ginagamit, saponin natin and sodium dithionite. Yung saponin natin, ginagamit natin siya as hemolytic agent. Saponin is also a detergent. Okay? And then yung sodium dithionite natin, it is a reducing agent. So anong ginagawa? Compared kay sodium metabisulfite, dito sinisira yung RBCs. Okay? So pag nasira na yung RBCs, yung hemoglobin S, magfo-form ng liquid crystals. Sino yung dahilan kung bakit yung hemoglobin S nag-form ng liquid crystals? Pagkagamit mo ng saponin, di ba namatay na yung RBCs, dadagdagan mo ng sodium dithionite. Yung nakalabas na hemoglobin S, magfo-form ngayon ng crystals. Okay? Kapag nag-form sila ng crystals within the sample, it will cause turbidity. Kaya yung result niya, gumagamit tayo dito ng paper na may white paper na may black lines. Okay? And then itatapat natin yung tube doon sa paper na may black lines. Kapag visible, not visible or turbid, you can say na positive yung test. Okay? Probably may hemoglobin S si patient. But again, sodium dithionite and sodium metabisulfite, they are only screening tests for hemoglobinopathies, specifically our hemoglobin S or sickle cell anemia. Ano yung mass confirmatory na ginagamit natin? Yung na-discuss natin kanina, sila hemoglobin electrophoresis. Okay, so after you do this, suspected mo na may hemoglobin S, saka ka ngayon electrophoresis. Okay, and then you can confirm whether the patient has sickle cell disease. But I think sa ngayon, sa panahon natin ngayon, it's more of yung confirmatory. Molecular testing na talaga. Pero syempre, doon tayo sa libro natin muna. Okay. Enzyme deficiencies natin, kung mapapansin nyo sa yung mga handouts, medyo common naman sila. Yung mga screening tests natin, yung mga spot tests. Okay? Pyruvate kinase spot test, G6PD spot test, autohemolysis. Pero yung confirmatory natin, laging quantitative assays. Okay? Next. PNH natin or paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Wait lang guys Okay. So dito, sa Hams acidified serum test, sabi, yung acid environment from these tests, this induces the activation of the complement. Okay? So, ang goal nito ay malyse yung mga RBCs. Normally, kung walang PNH ang isang pasyente at meron siyang CD55 at meron siyang CD59 na nagpoprotekta sa kanya para hindi siya mapatay ng complement, kahit ilagay mo siya sa acidified environment, it will not be
lysed, hindi siya masisira. Pero sa isang pasyente na may paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, dahil wala siyang protector against complement, wala siyang CD55, wala siyang CD59, when you put the RBCs of a person with PNH sa isang acidified environment, magla-lyse siya. Okay, so that's the principle of this test. Ganun din, almost the same lang sa sugar water test. Okay? Kasi kapag na-put mo under high percentage of sugar or sucrose, ang blood, um, na-activate si complement. But because of CD55 and CD59, protected nila yung mga normal RBCs. But patients with PNH, magla-lyse yung RBCs nila. Okay? Kasi nga absent yung dalawa. Pero ito, flow cytometry, confirmatory natin for PNH. Kasi dito, mas specific na. Talagang tinitignan mo na yung markers ng CD55 and CD59. Okay, direkta mo na siyang tinitest using um, specific stains sa ating flow cytometry. Okay? Next natin, megaloblastic anemia. Ayan. So, meron tayong homocysteine and serum methylmalonic acid. Sa handout nyo pala, guys, I believe meron table nakalagay dyan sa vitamin B12 versus folate deficiency. Pagbaliktarin nyo si folate deficiency tsaka si vitamin B12 deficiency. Okay? Yung result nila dyan magkabaliktad. Okay? Dapat nasa right side si vitamin B12 deficiency. Nasa left side dapat si folate. Okay? So, itong dalawang to, ito lang yung mismong i-discuss natin kasi ito yung pinaka ginagamit to differentiate the two of them. Okay? So, si homocysteine, both vitamins B12 and folate, kailangan nila uh, kailangan sila ng katawan to convert homocysteine to methionine. Kung wala kang vitamin B12 or vitamin B9 or both, dahil kailangan yun to convert homocysteine to methionine, may ipon si homocysteine. Okay? Homocysteine accumulates when either or both vitamins are deficient. Kaya kapag increased si homocysteine, um, it's either vitamin B12 or folate deficiency. Paano mo sila mapagkakaiba ngayon? Si serum methyl malonic acid. Okay? Saan increased si serum methyl malonic acid? Sa vitamin B12 deficiency. Bakit? Kasi si vitamin B12, ginagamit siya ng katawan natin to convert methyl-malonyl-CoA to succinyl-CoA. Ngayon, kung wala kang vitamin B12, si methyl-malonyl-CoA eventually mabe-breakdown siya into methylmalonic acid. And yung methylmalonic acid na yun, or yung MMA, may ipon siya sa dugo. Pero kay folate deficiency, hindi naman siya dumadaan sa pathway na to, yung conversion ng methylmalonyl-CoA to succinyl-CoA. So if you have folate deficiency, your serum methylmalonic acid will be normal. Okay? So kapag increased homocysteine, increased MMA, vitamin B12 deficiency. Kapag increased homocysteine, normal serum MMA, folate deficiency. Okay? So ito yung pinaka-common na ginagamit sa kanila to differentiate them. Okay. So ayan. Ito, binilugan ko na. Galing to kay products din. Figure 18.10. So ayan, no, nag-start siya sa increased na MCV. Kaya niya nasabi na macrocytic to. Ayan. And then, chinik niya yung serum vitamin B12 and folate level. Ayan. Hanggang sa mag-end up siya dito sa mga to. Sa pag-differentiate between B12 and folate deficiency. Okay? Ayan. Helpful tong mga ano na to yung mga ganitong table sa libro. I suggest you take a screenshot of them. Tapos iipon nyo sila sa isang Word file para ma-practice nyo yung mga algorithms kung paano
mag-deduce ng diagnosis. Okay? Okay, next natin. Staining natin ang inclusion. Malapit na tayo matapos. Tapos recap na tayo. Ayan. I want you to take note of yung mga ano dito. Alam ko nakabox na rin yan sa handouts niya. Dito muna tayo sa Fulgen stain. Yung Fulgen stain natin, specific siya for DNA. Sino ba yung inclusion body natin na DNA ang content? Our jelly body. Okay? Kaya siya lang ang positive sa Fulgen stain. Okay? Next naman, nakalagay dyan sa inyo yung RHH. Sino-sino daw yung mga hindi mo makikita using a right stain. Pero makikita mo kapag gumamit ka ng supravital stain. Okay, okay, tingin nyo. Ano yung R? Na-discuss na natin to last week. Sino yung R? Sino yung R natin? Reticulocyte. Okay? Bakit ano bang tawag natin dito sa cell na to? Kapag right stain lang yung gamit. Anong tawag natin dito? Kapag right stain lang yung gamit natin. Remember? Polychromatic erythrocyte. Okay? Sino kaya yung dalawang H na to? Number one, si Heinz body. And then, the other H is hemoglobin H. Okay? Ngayon naman, there are, actually lahat naman ng vital stains pwedeng gamitin sa kanila. Pero I will mention right now kung sino yung mga mas common na ginagamit na vital stain for each of these sa RHH na to. Sa reticulocyte, most common na ginagamit natin ay si NMB. Ano yung NMB na yan? Does someone know? Does anybody know? Tingin niyo, ano yan? NMB. Ano kaya yung vital stain na yan? Super vital, I mean. Anyone? New methylene blue. Okay? New methylene blue. Yung hemoglobin H, ito, BCB. Tingin niyo ano yan? Yes, exactly. Galing, nice. Brilliant, Crescel blue. How about for our Heinz body? Hint, ginagamit din to sa bakte. Hindi ko na lalagyan ng initial, sobrang obvious na eh. Tingin nyo, anong supravital stain ang pwedeng gamitin for Heinz body to appreciate our Heinz body? Ginagamit din sa bakte. Crystal violet. Okay? Crystal violet is also a supravital stain. Okay? So I think tayo ay nasa ano na, recap na.
Kumusta, guys? Nakakahinga pa ba? Okay pa ba kayo dyan? Alam ko mahirap mag-aral sa bahay. Okay ba ba tayo? Are we still good? We will do ano na lang. Recap of what we have discussed for this afternoon and then nabuang na sir. Ganun talaga. Kapit lang. Kapit lang. Nag-ano din ba kayo earlier? Nag-clean cam pa din kayo kay Sir Jed? So buong araw kayong ano, nakatapat sa PC, no? Nakakabuang talaga yan. Pero mababawi nyo rin yan pag naging ano, RMTs na kayo soon. Okay? Sige, let's do a short recap. Then I think Ma'am Levy will facilitate the ano, the icebreaker na may prize. Ko alam ko anong prize ni Sir Jed. Pero ewan ko. Wala na si Sir. Okay. So, variation in cell size of RBCs. Anong tawag natin dyan? Tawag natin dyan. Ay, comments. Wala. Ano yan, guys? Kapag sinabi mong variation in cell size of RBC, what's that? Anisocytosis. Variation in cell shape. Ano yung tawag natin dyan? Poikilocytosis. Okay? Kapag central pallor, color, anong tawag natin dyan? Variation. Anisochromia. Okay? Only disease with true hyperchromia. Ano yun? Hereditary spherocytosis. Okay? O, sige, poikilocytes natin. Simula sa kanan. O, ano yan? Sickle, syempre. Anong other names? Drepanocyte and? Ano pa? Meniscocyte. Okay? Gitna natin, stomatocyte or common. Tawag natin sa kanya ay Maxwell. Okay? Itong nasa pinakakaliwa, spherocyte. Okay? Intravascular or extravascular hemolysis? Extravascular, which happens in the spleen. Okay? Nasa gitna. Anong ano yan? Crystal yan. Hemoglobin. SC. Okay? SC yan. Yung ganyan. Parang finger-like. Okay? Ito nasa left. Ano yan? Ito na yung hemoglobin C. Okay? The rightmost. Ano yan? Podocyte. Okay? Or target cell. Okay? O ito. Ito. Acanthocyte. Okay? Irregularly spaced. Tapos magkakaiba ng size yung projection. O ito nasa pinaka-right. Ano to? The cryocyte or teardrop cell. Okay? Associated with myelophthisic anemia or primary myelofibrosis. Yung nasa gitna, echinocyte or Burr cell. Okay? Drying artifact kapag hindi siya kita sa lahat ng field. Okay? O, inclusions natin. Sino yung pag precipitated RNA, tawag natin dyan. Precipitated stippling. Pag RNA buo,
diffuse basophilia. Okay? Pag iron, Pappenheimer body. Okay? Kapag mitotic spindle remnant, Cabot ring. Denatured hemoglobin, Heinz. And finally, nuclear fragment, well, Jolly Bobbies. Okay? Hemoglobin H, precipitated beta-globin chains of hemoglobin. Ano yung kanyang characteristic appearance? Hemoglobin H. Ano sabi? Kamukha daw niya yung letter S. Soccer ball. Okay? Okay. So again, classification ng ating anemia based on morphology, meron tayong normochromic normocytic, aka aplastic anemia, kidney disease and acute blood loss for those that have a normal or decreased reticulocyte count. Kapag ecclesitic, PNH, PCH, or those that has hemolysis, basically. Okay? Pag microcytic hypochromic, sino yung tails? Ano yung tails na yan? Sige, ano yung T? Thalassemia. Okay? Ano yung S? Okay? Sideroblastic anemia. Okay? Ano yung L? Lead poisoning. Ito pala guys, I don't think, parang nalagpasan ko yata siya kanina, pero yung lead poisoning natin, it can be characterized as both acquired sideroblastic anemia and acquired uh, porphyria. Bakit? Kasi yung lead poisoning natin, it affects two enzymes in the heme synthesis pathway. Unang-una, si ALA dehydratase. Pangalawa, si terochelatase. Kapag naapektuhan niya si ALA dehydratase, mag-accumulate si aminolevulinic acid. Kaya siya porphyria. Kasi porphyrin yung aminolevulinic acid kapag nag-accumulate siya. Bakit naman siya ngayon sideroblastic anemia? Kasi ano bang mechanism of action ni ferrochelatase? Di ba siya yung naglalagay ng iron sa protoporphyrin ring? So ngayon, kung wala kang ferrochelatase dahil na-poison ka ng lead at naapektuhan niya yung ferrochelatase mo, may ipon yung iron mo sa mga RBCs. Kaya, meron kang sideroblasts. Okay? That's why somehow lead poisoning is under both sideroblastic anemia and uh, porphyria. Tsaka, that is the reason kung bakit sa lead poisoning, ang sample natin ay hindi plasma. Although anticoagulated yung ginagamit natin TANTAP tube, ang sample natin ay whole blood. So hindi siya sinesentry. Bakit siya hindi sinesentry? Kasi yung effect ng ating lead poisoning, mas nakikita siya sa mga RBCs. Okay? So there's no need to centrifuge the sample. Kasi yung effect niya mas profound sa mga RBCs. Doon mo siya ma-test. Doon mo siya makikita. Okay? Sige. I think, alin ko lang kasi di parang nalagpasan yata siya kanina. Okay? So, yung A dito, ano to? Tsaka yung I. Yung dalawang pinaka-common diniscuss natin dito sa part na to. ACI tsaka IDA. Okay? Sino dito yung may increased ferritin? Increased ferritin, ha? Si ACI or IDA?
CACI. Okay? Si IDA, mababa na yung ferritin niya. Stage 1 pa lang. Okay? Mababa na yung storage iron niya. Doon talaga nagsisimula. Okay. Ano yung tatlong stage natin? Ano yung pangalan ng first stage? Di ba sabi SDF up, aling fe. Ano yung unang depleted? Storage. Then, ano yung T? Transport. Ano yung last? Functional. Okay? Megaloblastic anemia, we have two common causes. Deficient na vitamins. Ano yung unang vitamin? Vitamin B12 and folate or vitamin. Ano vitamin yun? B9. Okay. Folate. Si B12, anong name niya? Ano yung name? Cobalamin. Okay. Okay. Kapag meron kang lack of intrinsic factor, ano yung pangalan sa type ng anemia na yun? Pernicious anemia. Okay. Ito, competition against. Dito na yung sagot. Competition against broadfish tapeworm. Okay. Broadfish tapeworm. Okay. How do we differentiate between vitamin B12 and vitamin B9 deficiency based on the symptoms? Tingin nyo. Discuss natin yan kanina. How would you differentiate between vitamin B12 and vitamin B9 deficiency based on the patient? Neurological. Sino yung may neurologic symptoms? Si vitamin B12. Okay? Sino yung may hematologic symptoms? Both. Okay? Both. Adya-adya. Kahit sabog na, naaalala pa lahat. Yun naman yung point. Eh, megaloblastic anemia, how do we differentiate them from non-megaloblastic anemia? Ano yung segmentation ng neutrophils? Normal, hypo, or hyper? Hyper. What's the shape of the macrocytes? Oval. Okay. Bakit? Kay non-megaloblastic, ano ba? Anong shape? Round. Okay. Tapos yung segmentation, normal lang. Okay. Kapag heme problems, hemoglobin disorder, generally ang tawag natin sa kanila ay ano? Either, yeah, porphyria. Pwede rin naman sideroblastic actually. And then, kapag qualitative globin problem, what do we call it? Hemoglobinopathies. Kapag quantitative globin problem, thalassemia. Okay, so ito, nabigay ko na to. I think, no need for that. So, ayan. Kapag ganito, in the sixth position of the beta globin chain, pinalitan daw ni Valin si glutamine. Anong klaseng hemoglobinopathy ito? Hemoglobin is si lysine daw, pinalitan si glutamine at the sixth position. Ano yan? Hemoglobin C. Okay? Tapos I think 26. Tapos pinalitan ni glutamine si lysine. Ito si E. Okay? O ito, alpha thalassemia natin. Kapag isa lang ang deletion, anong tawag natin sa kanya? Silent. Okay? Pag dalawa, tawag natin dito. Trait. Okay? Pag tatlo,
Ito na. Ito na yung malala. Anong klaseng hemoglobin to? Hemoglobin H. They form what? Tetrads of what chain? Beta chain. Or ganito. Okay, tetrads of beta chain. Kapag lahat deleted, ano yung tawag natin dyan? Hemoglobin, BART, which causes what syndrome? Hydrops fetalis. Tetrads of what? Gamma chain. Okay. Beta thalassemia, kapag silent isa, normal isa, na to. Trait. Okay. How about this one? Affected yung isa, tapos normal yung isa. Isn't this minor? Diba? Kapag both affected or both absent, dito na yung major. Also known as what kind of anemia? Anong name? Cooley's. Kapag silent lang isa, tapos affected yung isa, tawag natin doon, intermediate. Okay. Okay, G6PD deficiency tayo. Ano yung characteristic inclusion natin? Inclusion muna. Dalawa yan, inclusion sa cell. Kung may G6PD deficiency, anong tawag dun sa inclusion? Heinz. Characteristic cell, anong nangyari sa Heinz body? Anong nangyari sa cell na may Heinz body? Di ba? Pinakagat siya ng macrophage, bakit cell? Okay, PK deficiency. Anong characteristic na cell natin dito? Kasama ni uremia. Focus din siya ng uremia. Si Burr cell. Okay, or echinocyte. P5NT1 deficiency, ano yung characteristic inclusion niya? Kasi hindi niya naalis yung RNA. Kasi nga, kung wala siya, hindi maalis yung RNA, di ba? Basophilic stippling because of the remaining RNA. Okay. Kapag vertical anchor proteins ang affected, anong tawag natin sa sakit na yon? Hereditary zero. Kapag horizontal, ellipto. Kapag mutated ang band 3, anong sakit to? SAO or Southeast Asian ovallocytosis. Okay? Other name for dehydrated stomatocytosis? Dehydrated, walang water or zero water. Xerocytosis. Overhydrated, hereditary, hydrocytosis. Okay? Ay, nawala. Okay. Reference method natin for hemoglobin. Tama to? Cyanmet hemoglobin. Measured at what nanometer? 540. Pangalan ng reagent natin? Si Drabkins. Okay? May mga laman niya, si potassium cyanide, potassium ferricyanide, okay? And yung detergent. Okay? So, ayan. Pwede nyo picturean yan. Pwede nyo gawing ano yan. Dikit nyo sa pader or whatever.
Okay, next. Screening test natin for hemoglobinopathies. Kapag deoxygenation of hemoglobin is and formation of sickle cell, anong tawag natin sa test na yan? Sodium dicyanide or metabisulfite? Yung nag-o-observe ng sickle cell sa microscope. Metabisulfite. Okay? Positive sa kanya, from presence of holy leaf form of RBCs under the microscope. Paano naman kapag naglilize yung RBCs? Eh ano nang ano nun? Anong test na yan? Sodium dicyanide. Dito gumagamit tayo ng paper na may black lines. Okay? Pag positive, dapat siya ay turbid. Okay? Bakit nalalais? Kasi yung ano natin, reagent natin dito may saponin. Okay? Ayan. So, tandaan nyo na to. Okay na tayo dito sa rule of three. Ayan. So, dito sa ating mga reasons for increase and decrease ESR, sino nga ulit yung lipid na nagkukos ng increased ESR? Isa lang siya. Kailangan natin tandaan. Si cholesterol. Okay? Pagdating sa mga inflammatory natin, lahat ng sakit na basta inflammation related, increase ang ESR natin. Okay? Kapag ang proteins natin mataas, it helps our RBCs to form RULU, increase ESR. Kung mababa sila, of course, syempre decreased ESR. Okay. Specimen handling natin, heparin and oxalate, they cause our RBCs to shrink. When they shrink, they sediment faster, okay, than normal. Kapag naman short draw ka, mas mataas ang anticoagulant mo kaysa sa blood mo, it causes xerocytosis sa iyong RBCs and it will slow down your sedimentation. Okay? Common sense, kapag na-tilt yung ESR tube mo, natabingin ganyan, or na-vibrate, pwedeng nilagay mo sa tabi ng sentry or sa ibabaw ng ref. Somehow may vibration din kasi yung ref natin eh. Dati naging debate yun eh. Kung vibration ba yung lamig. Pero kung ano naman doon, basta gets mo yung principle. Ano na lang, hindi mo ulit na yung tanong na yun. Okay? Basta madidisturb siya, yun, magkukos siya ng increase ESR. Okay? Pagdating naman sa temperature, kapag mataas ang temp or mas mainit, mas mabilis ang sedimentation. Kapag mas malamig, mas mabagal ang sedimentation. Okay, I think that's it. Nakita ko yung sigh of relief nung, nung iba. Na parang at least tapos na. So, I think hanggang doon na lang din muna tayo para hindi na kayo ma-info overload. Alam ko buong araw na kayo nag-aaral. May iba pa kayong subject apart sa HIMA. Yung facilitation na lang nung game nyo. Eh, di ko alam kung nandito na ba si Ma'am. Ayan, ito pala si Ma'am Levy. Paano kaya ang gagawin natin dito? So, ang mechanics ng ano nyo, ng game nyo na to, yung icebreaker nyo, ang galing no, icebreaker sa dulo. Um, Kailangan PM sa akin dito sa Zoom. Naka-PM sa akin yung sagot. Okay? Hindi naka-public. Tapos kung sino yung pinakauna na nakatama, ayun, yun yung bibigyan ni sir ng gift. Okay? Kasi hingi ni Ma'am Levy yung inyong contact details or yung GCash number niya maybe. Ayun. I don't know kung okay na yata. Ano ko na, stop share ko na. Ayan. Ayan na pala. Go guys. Sorry, wala akong bilang-bilang.
Ang bilis. Okay. Sige. Meron na. Nakakuha na ako. Ayan. Sige. Ang first question natin, ang nanalo ay si Trisha Guba. Sige. So later, hihingi ni Ma'am Levy yung inyong number. Okay, next.